Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas sa pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes na ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Sa dulong bahagi ay sinabi sa ating ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Kasi useless o mababaliwala din. Minsan kahit anong ganda ng sabihin, kahit anong ganda ng ipahayag, kung tatakpan din naman natin ang ating mga tenga o mas pipiliin nating wag pakinggan, baliwala. Kaya nga dito sa pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa mga hasik, tungkol sa pagtubo ng mabuting binhi, kasabay ng pagtubo ng masamang damo. Kahit anong paliwanag, kapag ang isang tao sarado ang kanyang tenga, baliwala ang lahat ng mga sasabihin natin. Kaya nga po, kung tayo ay makikipag-usap, handa ka bang makinig? Nakikinig ba tayo o... Kasi halos lahat ng yung katanungan ng isang tao tungkol sa nararanasan sa mundong ito ay sinasagot na dito sa ating ebanghelyo, pero sadyang napakaraming tao din ang talagang ayaw makinig o pinipiling hindi pakinggan ang pahayag na ito. So, totoo ang wakas ng panahon. Totoo na matatapos tayo sa mundong ito. Pero paano nga
saan tayo aabutan kung matapos ang mundong ito, saan tayo sa dalawa, sa mabuting binhi o sa masamang damo? Minsan nga, mas tinatanggap pa nga natin na tayo ay masamang damo. Kasi talagang pinangangalandakan natin, ay hindi pa ako mamamatay kasi masamang damo ako. Eh, masamang damo, matagal mamatay. Nakukuha niyo po ba? Di ba? So bakit pa tayo pupunta dito? Eh, inaamin na pala natin na tayo ay masamang damo. Eh, para saan pa ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa atin araw-araw o ginagawa ng Diyos kung lagi naman natin pinipili na maging masamang damo? Eh lahat, di ba? Sabi nga dito, bakit may masamang damo? Eh ang dyablo ang may gawa. Hindi naman naghasik ng masama ang Diyos sa pamamagitan nga ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, naghahasik ng mabuting binhi para sa kaligtasan ng tao, para sa ikabubuti ng tao. E araw-araw, no, lagi tayong pinapipili ng Diyos. Bago pa umabot sa punto, no, ng pagwawakas na kung saan sa impyerno ang masamang damo, sa langit ang mabuting binhi, ang trigo. Narinig na natin yan. Naririnig ninyo. Pero ayaw nating paniwalaan. Kaya hindi natin dapat, yung bang, yung nagdududa tayo na, totoo bang may impyerno? Totoo bang may langit? Hindi pwedeng gano'n ang ating pag-iisip. No? Na sana dapat ngayon, sa puntong ito ng buhay natin, tanggap mo na ito. Pananampalataya natin ito eh. At hindi ito ibinibigay para takutin tayo. Ibinibigay ito para paalalahanan lamang tayo. Sa bawat araw, kailangan natin at dapat nating piliin maging mabuti kaysa ang maging masamang damo. Pero alam na natin, ha? Pag pinili natin maging masamang damo, ay i-ready mo na yung pag-welcome sa impyerno. Kasi doon lang talaga tayo dadalin. Pero muli, no, mayroong awa at abag ang Diyos. Kung sakali, no, na tayo po ay matauhan, handang-handa naman tayong tanggapin ng Diyos. Dahil sa simula't simula pa, tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti. Yun yung paniwalaan mo. Mabuti ka. Kahit maraming tao ang magsasabi o nagsasabi sa iyong masama ka, pero mas paniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos. Mabuti tayo. Amen?